Panghuling kabanata. Catherine's POV, tanaw ko ang pinakamagandang senaryo sa araw ngayon, palubog na ang araw na parabang ito ay lulubog sa tubig. Sumabay ang malakas na simoy ng hangin, at malalakas na alon, hawak ko ang telepono ko habang kinokontak si Josh, o si Gian ngunit pareho silang hindi sumasagot sa tawag ko. Wala na akong nagawa nang bigla na lamang nawala, ang nag-iisang bar signal ng telepono ko. Paano ko pa siya makakausap? Pulong kong saad habang dinadama pere ng sariwang hangin. Sino ang kakausapin mo? Napaigtad ako nang biglang may nagsalita mula sa likuran ko. Hindi ako pwedeng magkamali, siya ang lalaking mahal ko. Ang pinakamahalagang tao na hinihintay ko. Patakbo ako lumapit at yamakap sa kanya ng mahigpit. Don't run again, Catherine, remember you're carrying my child. Halos mangisay ako dahil sa lamig ng boses niya. Ayaw ko mang humiwalay sa kanya, ngunit wala akong magagawa. I'm sorry, I murmured and I looked down. Just please be careful yourself, baka mapano pa ang anak ko. After that, he turned around and entered to our house. Napabuntong hininga na lamang ako, hanggang hindi ko na siya makita pa. Dumidilim na at lumalamig na rin ang simoy ng hangin, kaya kahit ayaw ko pang pumasok sa bahay, ay ginawa ko na dahil para sa anak ko. Daddy, you're home, I thought bukas ka pa po uuwi. Just like what you said to mommy po. Tumakbong sinalubong ng dalawa ang kanilang ama, habang ako naman ay nakatayo parent sa may bandang pinto. I missed my kids, that's why I come back early. Masuyo niyang hinalikan ang noo ng mga bata. He only come home early because he missed his kids, means I'm not one of them. Don't you miss mom also? Mukhang nakahalata na si Ryle, dahil masama na ang tingin at timpla ng boses nito sa ama. Kuya Ryle, agad kong tinawag ang anak ko, para hindi na matuloy ang sagutan nila, baka kapag nangyari iyon, sila pa ng ama niya ang magkaroon ng hidwaan, at ayaw kong mangyari iyon lalo na't ako ang dahilan. Can you help me to prepare for foods para sa daddy mo, anak? Tanong ko kay Ryle at papasok na sana sa kusina, nang biglang nagsalita si Matthew. I'm not hungry kaya hindi ako kakain, wag ka na mag-abala pa. Okay, tugon ko at hinawakan ang kamay ng dalawa, para akayin silang pumasok na sa kwarto. Kuya Ryle, please next time, don't talk to your father in that way again, okay? Pangaral ko kay Ryle habang hinahaplos ang kanyang noo. Tulog na si Zia kaya malaya ko nang sinasabihan si Ryle. But mom, son, kung ano man ang hidwaan na mayroon kami ng dad nyo, wag na wag mong idadamay ang sarili mo. Hindi ko gugustuhing makita na may tampuhan kayo ng dad mo, at dahil sa akin iyon. Mommy, I know you're tired of pretending po. Kumurap ang aking mata ng 3 beses, dahil sa sinabi ng anak ko. Does he know? Mom, don't act as if you wasn't hurt, I know deep inside you. You want to fix the mess between you and dad. Uminto siya at hinawakan ang aking pisngi, may kung ano siyang pinahid sa aking pisngi. You don't deserve to cry, and be hurted, mom, by the person you love the most. I'm here, mom, let your emotions out, mom. I'm your crying shoulder, and I'm willing to swipe your tears, until they gone and it lessen your pain. Mahina akong napahikbi, at yamakap ng mahigpit sa anak ko habang umiiyak. Magkasama po tayo ng 4 na taon na, mom, and I know when you're hiding something or when you're hurting. I wasn't born to watch you crying because of dad, mom. I'm born to give support, comfort, peace, and love you no matter what happened. You are our wealthy mom. Without you, we are not rich, not by money, but by love of a wonderful mother. And that is you, mom. He kissed my lips and head afterwards. Thank you, son. Humalik rin ako sa kanyang magkabilang pisngi, at muling yamakap, Matthew's POV. It hurts me a lot watching my wife crying because of me. My son, really a good actress. We planned everything, bago pa man ako umalis at pumunta ulit sa Manila, ay kinausap ko ang mga bata. Flashback. This happened before the argue between Catherine and Matthew. Dad, bakit po nandito tayo ngayon, malayo sa kinaroroonan ni mommy? Naguguluhang tanong ni Zia, habang tinatanaw ang kanyang ina habang ito ay kasama ni nanay, nag-uusap sila habang tumatawa.
I want to give the best para sa mom niyo, because she deserve it. I whispered and stared my woman, she still looked gorgeous while she laughing. So you're planning something dad for mom? This time it's Ryle asked me. Yes, and I want you both of you be in mission, while I'm not around. Where you going dad? Babalik ako sa Manila, I need to settle things there, hindi pwedeng si Claire lang mag-asikaso. Ang alam ko kunti na lang ang hindi naayos, kaya pupunta ako doon para ako na tumapos, para sa wedding namin ng mommy nyo. You're going to marry mommy, daddy. Tumili bigla si Zia habang tumalon-talon. Lil sis, lower down your voice. Mom might hurt you. Suway naman ni Ryle sa kapatid niya, habang nakatikip ang kamay nito sa bibig ni Zia. Yuck kuya, your hand tastes salty. Maya-maya pa ay lumayo si Zia kay Ryle habang nagrereklamo. The mission will be, sinadya kong bitinin ang sasabihin ko, upang maibalik ang atensyon at tingin nila sa akin. What mission dad? Tila naiinip na saad ni Zia, habang may bahid na excitement sa kanyang mukha. Take good care your mom and your soon-to-be baby sibling. Is that only one dad? Busangot ang mukha ni Ryle, habang may hawak na itong isang putol ng kahoy, at gumuguhit sa pinong-pinong buhangin. Eventually, yes. How many days you will be gone dad? Zia asked. In just one day, uuwi rin agad ako ng hapon. Tugon ko at muling pinagmasdan, ang babaeng mahal ko. You deserve more than this Catherine. I'm willing to give and do everything, just to make you stay and prove, my sincere love to you. End flashback. Cry for now my cherry, but I will make sure that this coming new week, will make you tears of joy. Catherine's POV. Sel Ine. Josh. Mahina kong saad habang tinitignan, ang babaeng papalapit sa akin kasama si Josh. OMG. Kayo nga. Patakbong yamakap sa akin si Sel Ine, habang lumuluha at paulit-ulit na humihingi ng tawad. I'm so sorry for what I have done Catherine. It's okay, I forgive you already. Come on, you guys continue that dramatic show in-house, everyone's looking. Mahinang sabi ni Josh, habang hinayla ko naman si Sel Ine, para isunod sa tamang direksyon. Nakayakap pa rin si Sel Ine sa akin, habang binabaybay namin ang daan papunta sa bahay. Babies. May bahid na lakas kong sigaw, nang makarating kami sa may pinto ng bahay. Mommy, masiglang sagot nila, ngunit nang makita nila ang mga kasama ko, ay agad na silang napahinto habang si Zia ay nagtago sa likod ng kuya niya. Ryle and Zia they are? Agad na pinutol ni Ryle ang dapat sasabihin ko, at galit itong tumitig kay Sel Ine at nagsalita, of what mom? After what she did to my sister, you let her in our house. Mom wake up she hit my sister. Dahil sa lakas ng boses ni Ryle, ay lumabas si Matthew, mula sa kwarto. Gulat akong napatingin sa iba pang tao, na nakatingin ngayon sa amin. Nandito sila Clara, Kyle, Samantha and her family, si daddy ko and parents ni Matthew. Muling bumaling ang tingin ko kay Ryle, habang yakap-yakap niya si Zia, habang pinapatahan sa pag-iyak. Kuya Ryle nandito siya para humingin ng tawad kaya. Kaya what mom? Papatawarin mo naman. Paano kung gagawin niya ulit? And worst, mas grabe na gawin niya sa kapatid ko, sa inyo ni dad. Dahil siguro sa pinagbubuntis ko, ay naging emosyonal na naman ako, pilit kong pinigilan ang pagluha ko, ngunit hindi ko kaya. Son watch your words. Come here pumasok muna kayo. Agad akong lumapit kay Ryle at Zia, para ilayo sila kay Matthew. Alam kong dahil sa pagsigaw ni Matthew kay Ryle, ay napahiya na ito. Hindi nga ako nagkamali, dahil nang tumingin ako kay Ryle, ay namamasa na ang kanyang mata. Nagtugma ang aming tingin at agad itong sumiksik sa aking bisig. I'm sorry mom, umiyak siya habang nakayakap sa akin maging si Zia. It's okay son, may punto ka naman. Stop crying now, forgive your dad dahil sa pagsigaw niya sa iyo kanina. Hinalikan ko ang kanyang noo, at pinunasan ang kanyang mga luha, ganoon din ang aking ginawa kay Zia. Babies why not to try forgive her? Give her chance to prove herself, that she really changed already. Everyone deserves it babies, can you forgive her for me?
Nagtinginan ang dalawa at tumango. Sumenyas ako kay Celine para lapitan sila, marahan pang umiwas sina Ryle at Zia nang balak sanang hawakan sila ni Celine. Muling tumingin ang dalawa sa akin, at sinuklian ko sila ng ngiti. I'm so sorry Ryle, especially to you baby Zia, I promise I won't do those things anymore. I'm sorry, Celine said while crying at nakayuko, habang hawak ang magkabilang kamay ng mga bata. Ngumiti sila Ryle at Zia, dinampa ng yakap kay Celine. We forgive you po tita mama Celine. Sabay nilang bigkas, dahilan para mas lalong maiyak si Celine. Thank you, ngumiti ako habang naluluha, yamakap na rin si Celine sa mga bata ng mahigpit. Mommy, sabay silang kumalas sa yakap ni Celine, at humarap sa akin. Yes babies. Inuna kong pinunasan ang mukha ni Zia bago si Ryle, pagkatapos nun ay hinalikan ko sila sa tabi ng kanilang mata. Stop crying, you both need to wash your faces. They nodded. Mommy, can I request something po? What is it baby? Just say yes mommy, Ryle said at tumabi sila sa harap ko. Kasabay ng pag-alis nila, ay siyang paglutang ng mga balloons, habang may nakasabit ditong nakabox. Ang box ang nagiging dahilan, para hindi masyadong tumaas ang balloons. Lumapit ako at kinuha ang box, at ibinigay sa mga anak ko ang balloons. Umarap ako sa kanilang lahat, at iginala ang tingin ng hindi ko mahadjep si Matthew, saan nagpunta iyon. Open it ate, nakangiting saad ni Clara, habang nakasandal sa balikat ng kapatid ko si Kyle. Sila na ba? Inalis ko ang tali, at mula sa loob nito ay mayroong mas maliit na box. Mahina ako na patikip bibig, nang mapagtanto ko ang nangyayari. This is not just a ordinary box, kundi sa itong box ng singsing. Kumunat ang noo ko, nang wala akong makitang alam, bakit naputol ang dapat sasabihin ko, nang sabay na nagsalita sina Mario at Josh. Will you marry me again my cherry? Uminto siya at tumayo. God. That's not a question, it's a statement. Whether you like it or not, magpapakasal ka sa akin. I love you so much. Sino ba naman ako para tanggihan ang asawa ko, nakatatlo na tayo? Hihindi pa kaya ako? I love you too. Isinuot niya ang singsing sa akin, at bigla niya akong binuhat at inikot-ikot sa ere. Matthew, tili ko kaya binaba niya ako at hinalikan ng mabagal. Tinapik ko si Matthew para tumigil na, at sabay kaming lahat tumingin kina Celine at Josh. Will you marry me Celine ko? Kabadong tanong ni Josh, habang si Celine naman ay muling nangilid ang luha. Say yes tita mama, sabay na sigaw ni Ryle at Zia, kaya bumaling ang tingin nito sa mga bata. Nang muling mag-cross ang tingin nila ni Josh, ay sinunggaban agad ni Celine ng halik. I wouldn't love to say, no. Josh ko, it's a yes. I will marry you. I love you Josh ko. Yes. I love you more Celine ko. Naghiyawan ang lahat, habang pumapalakpak, pinapuputok rin ni Clara at Kyle ang dalawang party poopers. Yamakap ako kay Matthew, habang nakasandal ako sa kanyang dibdib. Mahina ko naman siyang sinapak, nang naalala kong hindi niya pala ako pinansin, noong umuwi siya kahapon. Oh, what's that for? Hinimas niya ang kanyang balikat. Bakit hindi mo ako pinansin noong nakauwi ka na ha? My cherry, sa tingin mo kapag hindi ko ginawa iyon, may surprise pang nangyari ngayon. Ngumisi siya, at mas humigpit ang yapos ng kamay niya sa aking baywang. I love you, I seriously said with full of love. I love you more my cherry. Dahan-dahan niyang inilapit ang labi niya sa akin, para halikan ako. Naglapat ang labi namin, at linasap ang pagmamahal namin sa isa't isa. Sa kwarto niyo na ituloy yan. Someone shouted and I see my brother smirked, while the other are teasing us. I don't give a single glance to them, and I just pulled Matthew as I run the stairway to our room. Clara, take care of the kids. Matthew shouted loud, and I only heard their laughing. I don't give a care kahit tuksuhin pa nila kami kinabukasan, I need. I'll make sure that I will be his addiction drug, no one can stop me from doing that, Matthew's POV. Everything is perfect, I tear-eyed staring my wife, as she walked down the aisle. She's so gorgeous with white wedding gown, and 3 inches heels.
She's slowly walking while crying silently. After that she stopped in the middle, asked her dad go with her. Pinunasan ko ang luhang lumabas sa aking mga mata, mahina akong tumawa, nang mapagtanto kong hindi ko pinangarap na mangyari ito sa akin, habang abala ako sa paglalaro ng mga babae noon. Dati hindi ko ma-imagine ang sarili ko, na may kasal ngunit dahil sa babaeng naglalakad ngayon papalapit sa akin, ay nangarap ako na mangyari ito lahat. And now, it's happening. The theme of wedding is simple but elegant, pure white and gold with design of white roses. Inabot sa akin ni Dad ang kamay ni Catherine. Take care of my daughter's son for this second time around. I know both of you are happy and contented, while marrying each other. Alagaan mo sila na parang kayamanan mo, at mahalin mo sila habang buhay. I hugged Dad and nodded. You never disappoint me with your gorgeous Mrs. Arevales. I whispered near her ears and she just giggled. Ikakasal ko ba kayo o magtitigan lang kayo iha at iho? Tanong ng pari habang maloko itong nakatingin sa amin. Oo naman po father. Mahinang sagot ni Catherine, habang ako naman ay tumawa ng mahina. Napaigtad ako ng kinurot ako ng marahan ni Catherine sa tagiliran, habang peke itong nakangiti sa akin. Let's start. The priest finally said and he start. Third person POV. Priest, Catherine and Matthew, have you come here to enter into marriage without coercion, freely and wholeheartedly? I am, they together answered. Priest, are you prepared, as you follow the path of marriage, to love and honor each other for as long as you both shall live? I am, together. Priest, are you prepared to accept children lovingly from God, and to bring them up according to the law of Christ and His church? I am, they both final said and smiled each other. Priest, Matthew, do you take Catherine for your lawful wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? Matthew, I do. Priest, Catherine, do you take Matthew for your lawful husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? Catherine, I do. Matthew, placing the wedding ring on his wife's ring finger. Catherine received this ring, as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Catherine, placing the wedding ring on her husband's ring finger. Matthew received this ring, as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Priest, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. They stared each other and smiled afterwards. You're mine, Catherine whispered and near her face to his husband. I was yours since the day you entered to my office, my cherry. Matthew stared Catherine, before she kissed her lovely wife. I love you, Mr. Matthew Arevales. I love you more, Mrs. Catherine Arevales. A widely smile formed in their lips, and a round of applause from those important person in their life. Matthew knelt down in front of everyone, especially to her wife. He held the abdomen of his wife where his child is. Baby, we're excited to see you. Don't inflict your mom, baby 3, Daddy loves you, we love you so much. After that he kissed her belly and hugged her waist. Mommy, Daddy, their kids run as fast as they can, and hug their mom and dad too. All persons who attend the wedding are happily smiling, while watching the best moment memorable to A1 family. Catherine's POV. Wala nang isasaya pa, ang may kasal sa taong mahal mo, habang masaya kayong pareho, at mahal niyo ang isa't isa. I'm standing edge of the ocean while watching the sunset. It's a new day began. My cherry, my husband ran and hugged me from behind. Why are you here? Matthew said and cherish my belly where our baby's in. Halika na, tayo na lang hinihintay nila doon. Mom wants to talk to you also. Tumango ako at binaybay na namin ang daan, patungon sa reception ng kasal namin. Kaninang lunchtime pa nagsimula ang pagdiriwang, sa kasal namin ni Matthew.
Ang mga taong kanegosyo lamang ni Matthew at Dad ang umalis na, nanatili ang relatives namin, kasama ang ilang kaibigan pa namin. Maging ang secretary ko ay nandito, ang mga kasambahay namin sa bahay ni Dad, bahay ng tatay ni Matthew, at sa bahay ko. Lahat sila ay imbitado, sa una hindi sila makapaniwala at tumatanggi pa, ngunit sa huli ay pumayag rin sila at nakipagdiwang sa kasal namin. Nandito na ang bagong kasal. Sigaw ni Kyle habang tumatawa, nang bigla siyang binatukan ni Claire kaya napatigil ito. Tumigil ka nga, hindi na bago na, ikinasal na sila noon, ang pinagkaiba lang ay mahal na nila ang isa't isa ngayon. Tanggal ni Claire kay Kyle. Babe, nananakit ka na naman. Maktol ni Kyle ngunit inirapan lang siya ni Clara. Mahina namang humajijek sina Zia at Ryle habang pinapanood ang bangayan nina Kyle at Zia. Sumayaw kayo sa gitna, lovebirds. Hinayla na kami ni Sam sa gitna, at kasabay nun ay ang pagtugtog ng musikang romantika. Matthew, wife. Ham. Matthew, thank you. For what? Matthew, for accepting me again, and giving me a chance to prove myself to you, and to our children, that I can be better father and husband. Ngumiti ako at sumandal sa kanyang dibdib, habang marahan parent kaming sumasayaw. Wanna know the reason? Matthew, yes. Because I love you, my love never changed at all. Kahit gaano kasakit noon at kahirap tanggapin, na mas pinaniwalaan mo si Blair more than me, nadurog ako kaya mas pinili kong lumayo. Sorry if leave you behind back then, I need space and more time, to know my worth and self-love again. Matthew, I promise to love and serve forever my cherry. And I promise also to do the same mine. We hugged and give assurances for each other. Kung dumating man ang mga bagay na maaaring makasira, o magkaroon man ng sakitan sa loob ng pamilya namin, ay sisiguraduhin kong mananatili, at mas mangangibabaw ang pagmamahal namin sa isa't isa. Eloisa Arevales POV. Kuya, ang ganda ng story ni na mommy at daddy, I am the number one fan of them po. I said to Kuya Ryle as I finished reading the book novel, and he answered me with smile. I closed the book, named Being the CEO's Secret Wife. It was my mom and dad book novel. Mom thought out a lot. She's literally the strongest woman, as well as a mother and wife. Count me in, little sis. Ate. Zia hyperly shout while she's preparing our food. I'm Eloisa Arevales, 25 years old. I'm the baby inside my mom when they got married. We're here at the cemetery, where mom and dad grave. Si mommy ang unang na maalam dahil sa katandaan, she's 60 years old when she died. Sumunod si daddy, 63 years old. 3 taon bago niya sinundan si mom, sa 3 taon na iyon alam naming sobra-sobra yung pagkalumbay niya. Sumabay nang magkasakit na siya, kaya sinabi naming magpahinga na rin siya. Before he died, sobrang saya niya dahil daw makakasama niya na si mommy. He was crying, at kitang-kita sa mga mata niya ang pagod. Sabi niya payapa na raw siya mawala, dahil alam niyang malalaki na kami, at kaya na namin ang sarili namin. They're the best parents ever, while Kuya got married at the age of 29, at sa ngayon ay may 2 na siyang anak. He married at 29, and now he's a successful businessman, at the same time he's a engineer, sa kanya iniwan ni dad ang company niya. While sa amin ni ate, ang restaurant na nasa iba't ibang panig ng mundo. Ate graduated as a doctor while me as a attorney. Bakit ngayon ka lang? Ate asked when his boyfriend arrived. He's Nico Jimenez, mag-boyfriend at girlfriend sila since high school, pero inilihin nila kay mom and dad, at saka lang nila sinabi ng college na sila. Traffic mahal. Malambing na sagot ni Kuya Nico at humulik sa noo ni ate. You're blushing, ate. Tukso ko kay ate and she deadly stared at me. Tumawa kami pareho ni Kuya Nico habang nakangisi lamang si Kuya Ryle at ate Diana, his wife. Babe, wag mo tuksuhin ate mo, baka ikaw gusto mo rin ng halik. Franklin Espinosa, he's my boyfriend, that he also my childhood best friend. Partners in crime and everything. At hindi ko inaakalang mahuhulog ako sa kanya. But before he became my best friend in grade school, he's the bully one and I was his target. Tumigil ka nga. Inis kong turan kay Frank, at mahinang siniko habang namumula ang buong mukha ko.
Ouch! Nasasaktang saad niya, habang hawak niya ang tagiliran niya, pero sa huli ay tumawa ito. Shocks, mahina kong mura at inirapan ko siya. Yamakap namin ito mula sa aking likod, habang nakatingin kaming lahat sa lapida ni Mom and Dad. Mom and Dad, sorry po, if ngayon lang kami ulit nakabisita sa inyo. Panimula ni Ate Zia habang namamasa na ang mata. Mom, it's your wedding anniversary, and we all agreed to celebrate here. We missed you Mom and Dad so much po. I said at hinaplos ang lapida. Tita, napakaiyakin talaga nitong anak mo po, pero mahal na mahal ko po pera niyan. Pabirong sabi ni Kuya Nico. Tita, Tito, gusto ko po sanang magpaalam, kung pwede ko na po bang gawing reyna ang anak niyo sa kaharian ko. Gulat kaming napatingin kay Kuya Nico, at nakita naming nakaluhod na ito sa harapan ni Ate Zia. Will you marry me mahal? Umiiyak na yamakap si ate kay kuya. Yes mahal, I will marry you. Sigaw ni ate, at agad namang isinuot ni Kuya Nico ang singsing, at binuhat ito paikot-ikot sa ere. Nagpaalam si Kuya Nico sa amin, bago niya hiningi ang kamay ni ate, he's deeply in love with ate. He was crying when he's in front of Kuya Ryle. Yes. Pareho silang umiiyak ni ate, habang kitang-kita sa mga mata nila, ang saya at labis na pagmamahal. I love you, bulong ko kay Frank and he immediately kissed me. I love you more babe. He answered and hugged me tightly, habang hindi naman nakaligtas sa mata ko, ang paghalik ni Kuya Ryle sa asawa niya. Mom and Dad, wala na kayo dito sa tabi namin, pero iniwan niyo kaming punong-puno ng pagmamahal niyo. Hindi kayo nagkulang sa paalala at suporta niyo sa amin, taglay namin at nasa puso't isipan namin, ang mga alaalang binuo natin noong buhay pa kayo. Thank you for making us be top of everything, itunuro niyo rin na huwag maging mapagmataas, kahit may kaya kami. Kami na ngayon ay sumusuporta sa isang orphanage, gaya ng gusto mo mami. Sobrang saya at blessed namin, at kayo ang naging magulang namin. Walang hihigit sa pagmamahal na ipinararamdam niyo sa amin, kayo ang naging inspirasyon namin hanggang wakas po. Mananatili kayo sa puso't isipan, saan man kami mapunta kayo ang aming tanaw at dala. Mommy, Daddy, sigaw ng dalawang anak ni Kuya Ryle ang pumutol sa dramahan namin. Patakbo silang yamakap sa magulang nila, habang nakasunod sa kanila ang dalawang yaya nila. Lolo, Lola, we're here again po, masigla nilang sabi, habang nakangiti silang tumingin sa lapida nina Dad and Mom. Mom and Dad, malaki na mga apo nyo. Alam kong sobrang saya nyo na dyan sa taas, sana'y bantayan nyo kami dyan. Manood po kayo habang tumutulong kami, at nagbibigay ng lingkod sa kapwa po natin. I murmured and swiped my tears. Group hug. Sigaw ng dalawang bata kaya tumawa kami ng malakas. Pumunta kami sa pinakapwesto ng lapida nina Mom and Dad, at doon gumawa ng bilog at yamakap sa isa't isa. The love you gave Mom and Dad, will make us cuddle forever and ever. My point of view will end here, the love story of Mom and Dad is now signing off.